Oh, Diba? speaking of Duterte, eto yung sunod natin. Hindi Ayan. na uuwi dito. Grabe naman yan. Sino nag-title? Sino may political.com.ph? Oh, hindi na daw uuwi. Oh, If ever man na merong DDS dito, ayan, pasensyahan doon sa... wala yan talaga yung yan yung statement ni Senator Trillanes ngayon, no? Paanong syempre hindi mo na kasi wala nang jurisdiction ng dahil hindi na tayo miyembro ng ICC. Oo, kahit anong pilit nila malabo eh. Kasi unang-una, 'di ba? Yan nga yung sinasabi mo. Balikan natin yung sa mga senador. Hindi papayagan niya na makabalik. So, let's say sabihin natin meron pang jurisdiction. Sabihin natin attached pa tayo sa ICC. Pero sa nakikita nila na sitwasyon ng Senado natin, malakas yung yung puwersa ng DDS doon eh. Malakas yung puwersa ng impluwensya. Yung impluwensya ni Digong. So ngayon, ang iisipin ng ICC, pag pinauwi natin to, malamang i-acquit to sa Pilipinas dahil ang dami nilang mga galamay doon. Oo. Tapos babalikan pa nila yung nangyari sa impeachment. O tingnan mo, nakasulat, nakasaad dun sa kanilang konstitusyon na kailangan pag 1/3 na ng Kongreso ang pumirma, rektahan na, maging impeachment court na sila. Forthwith. Hindi nila pinansin kahit yung mamamayang Pilipino sumisigaw na, malalaking eskwelahan. Sumisigaw na. Pinospone ng 6 na buwan. Oh, di ba? Ng Senado. Oo. So ngayon, yan ang iisipin ng ICC na hindi pwede kasi kawawa yung mga biktima. Oo, yun na lang yung kaninang sinabi ko, isang malaking patunay na kung saan yung Senate block, merong nakapangalan sa kanya na Senate block. Duterte block, di ba? Oo. Legit yung Duterte block. Solid yun na So ngayon, hindi din sila marunong ewan ko. Grabe santambak na senador tapos sasabihin ni Mark Ramos hindi din sila marunong. Bakit nga? Dapat nga hindi nila pinapahalata na na ganyan sila, na may puwersa ng Duterte doon. Kasi iisipin ng ICC na ito kapag pinauwi natin talaga to madedehado yung biktima. Di ba? Mo gumawa ng resolusyon, pinirmahan ng mahigit sa kalahating senador ang pumirma. Diba? Kaya wala yan. Yung interim release naman, kasi yung interim release naman ibang bansa ang hinihintay nilang tumanggap sa dating Pangulo Oo, hanggang ngayon wala pang Walang tatanggap dyan. Sino ba ang bansa o sino ang Pangulo o sinong leader ng bansa ang papayag na tanggapin yan kung masasakop yung lugar nila? Ikaw ba Boss Mark, kung sakaling let's say patulan natin yung theory mo kanina na hypothetical, nandun pa rin pasok pa rin tayo sa ICC. No. Kung bilang isang mamamayan ng Pilipinas, papayag ka ba na kupkupin ulit natin for interim release si Digong? Hindi, kailangan natin sundin yun Diba? Kailangan natin sundin. Ang problema nga kasi, yung mga biktima ng medyo mahina kasi yung nila ang inaano kasi nila is yung edad tsaka yung kalusugan. Ayon naman sa medical report ng ICC, okay pa. Malakas pa naman si Digong. Hindi, mahilig sa ganyan yung mga DDS. Tingnan mo yung impeachment ni Sara. Yung panangga nila, hindi naman yung sagot doon sa issue ng impeachment. Hindi naman doon sa sagot doon sa mga ini-issue sa kanila. Di ba? Ganun naman, mahilig sila. Eto nga, balik tayo doon sa tanong mo, paano kung naka-join force pa din tayo sa ICC? Miyembro pa, oo. Kung yun ang mapag-usapan na ibalik, kung ang pinag-uusapan is ibalik, tapos ano ang opinion ko, panigurado, hindi din papayagan ng ICC. Kahit na nakaano tayo. Dahil gitna sila No? Tapos ganyan. Kung umarte sila
yung mga senador na mga DDS, kung umarte sila na, naku, wala na kaming attachment kay Duterte, ganito, ganyan, baka posible pa. Oo. Yung mga mahihina nga ulo. Sabi ko gumawa sa iyo, pa ng resolusyon. Sabi ko sa iyo, kahit sabihin sa iyo ng mga DDS na, ay, kinukontra mo, senador yan eh, sino ka ba? Mahina pa din ang ulo niya mga ilang milyon ang Pilipino. 119 million tayo, mga Pilipino. 'Di ba? Yung mga senador naman na yan, nagkaroon lang sila ng tsansa ng makinarya, na magkaroon sila ng makinarya. 'Di ba? 'Di ba kapag ka ikaw wala kang makinarya, sasabihin niyo, oh, wala, nuisance candidate ka. Oo. Pero ilang milyon yung napakatalino at mas matalino kaysa diyan sa mga senador na yan. Pero Tol Mark, pwera na lang kung susuportahan sila ng FGF ni sino ba to? Boy Ice Cream? Oo. Si Boy Ice Si Cream? Dado, oo, si Boy Ice Cream. Yan ang medyo kinakakaba ko. Kasi kung yan susuportahan, baka maiuwi si Digong na wala sa oras. Kung susuportahan sila ng FGF nung ni Boy Ice Cream, di suportahan sila nung imaginary friends ko na din. Total naman, imaginary friends niya yun. Kasi meron na din ako imaginary friends, di ba? Patas na kami. Oh, di ba? Ganun lang naman yun eh. Oh. Ayan So, hindi na makakauwi yan Sabi ni Senator Trillanes, si Senator Trillanes mukhang hindi sumasablay no? Ang daming dahilan para hindi pa uwiin yan. Dahil nga unang-una, wala na tayong jurisdiction doon. At yan ay iginagalang talaga ng ICC. Bakit? Biruin mo, ang investigasyon nila is from 2012 lang hanggang 2019. Yun lang yung nasakupan nila. Diba? Yun lang ang investigasyon. From 2019 pataas hanggang 2025 o hanggang kung kailanman nandito si Duterte sa Pilipinas, nandiyan sa Pilipinas, hindi na nila pinakialaman yun. Ganon nila ginagalang. Oo. By the book talaga sila. Kung ano yung nila, proseso nila, yun talaga yung kanilang sinusunod. Boss Mark, nga pala, mag-iratom lang ako kasi meron yata ako nabanggit dito kahapon na kung saan sinabi ko na pamangkin ni Magalong kasama. Hindi pala pamangkin yun. Hindi affiliated, hindi related. Wala. Oo, Bogs Magalong, hindi pala, hindi daw kamag-anak eh. Napanood ko kanina kay Attorney Empoy. Okay. Eto. Kaya may komento si Pilipinas Bangon ngayon. Matalino si Trillanes at may prinsipyo na inuugatan ng katwiran. Salamat sa kanya. Pilipinas Bangon TV. O yan. Sunny, Shiny, shoutout sa iyo. Boss! O yan. Mandirigma at Mark. Okay.